number 10 sa balot. Kaya pipilitin ni Doc Romel na magamit niya ang kanyang profesyon, ang kanyang kakayahan, ang kanyang experience upang mapataas pa ang antas ng kalagayan ng kalusugan dito sa ating bayan. Sinabi po niya na magkakaroon tayo ng mga RHU. Tayo po ay magvo-volunteer dentist dahil meron din po silang mga dental clinic. Para hindi lang po libreng bunot, hindi lang po libreng pustiso, kundi libreng pasta na rin po para sa mga gigintenyo. Ordinansa para sa pagpapagdagdag ng pondo para sa mga healthcare practitioner o sa ating mga doktor, mga dentista, nurses, at lalong-lalo na karagdagang pondo para sa mga trainings and seminars para sa ating volunteers kagaya ng BHW, LBS, LLN at iba pa. Dahil alam naman natin na ang mga volunteer na ito ang siyang mga frontliners sa mga barangay. Sila po ang unang-unang humaharap na mga pangangailangan ng ating bayan, ng ating kababayan, lalo-lalo na pagdating sa kalusugan. Magkakaroon din po tayo ng mga ordinansa o mga programa para sa PWDs. Nakita nyo naman po si Kuya Paulo, ang aking anak. Ayan, tumatayo pa eh. Napakalapit po ng ating loob at alam ko po ang damdamin ng isang magulang. Paano na pag wala na kami? Paano na yung mga anak namin? Kaya kailangan magkaroon tayo ng vocational training para po makapasok man lang po sila sa mga establishmento dito sa ating bayan ng Giginto. Bibigyan po sila natin ng sapat na oportunidad upang makatayo sa sarili nilang paa. At ang panghuli, ang pinakamahalaga ay ang pagbaba ni Doc Romel sa mga barangay. Magkakaroon po tayo ng mga konsultasyon para po malaman po natin ang pangangailangan sa pangunguna ng ating mga kapitan, mga volunteers at mga mamamayan upang ang kanilang mga hinaing ay malaman natin pang nang sa ganun ay makapagdesisyon tayo na aayon sa kanilang pangangailangan. Mamamayan ng Giginto. Ako po ay lumalapit sa inyo, hindi upang mangako. Ako po ay lumalapit sa inyo, dala ang aking resibo. Resibo ng mga programa ko, resibo ng mga nagawa ko para sa mga gigintenyo. Maraming salamat po. Ito po si Dr. Romel